Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Dito naman tayo dumako sa US Chess Championship Girls Division. Napili ko after round number 4 ang game between FIDE Master Alice Lee, ang sinasabing pangtapat daw kay Lu Miaoyi, versus dalawa titulo, International Master and Woman Grandmaster Carissa Yip. Isa na rin po sa nag-US champion yan. Okay, sa end part ng video, papakita ko sa inyo ang kanilang updated standing after round number 4. Ang ginawa ni Alice, nag D4, nag Knight F6 naman si Yip, C4, G6, Knight C3, Bishop G7, at pumasok sa King's Indian Battle, nag Knight F3, classical variation lang. Castle, Bishop E2, E5, Castle. Ayan, dito mga kamatyas, meron lang akong ikaklaro para maunawaan nyo po sa mga nagtatanong pag classical King's Indian. Dito kasi, tipong pa-capture yung pawn sa E5. Pero yan ay sukat na sukat ng black. Halimbawa, ganito. Knight takes E5, tipong lamang ang puti, di ba? Pero may bawi kasi yan, Knight takes E4. Okay, sa ibang linya naman, binibitin yan. Nagbi-bishop G5 muna para magda-knight D5 pero nagro-rook E8 lang yan o kaya C6. Protection sa D5 at B5. Pag kumapture dyan, nagro-rook E8. Okay lang ang black dyan mga kamatyas. Okay? Kaya dito, kinakastingan na lang ng puti para at least makadevelop. Nag-H6, interesting. Yan lang. Medyo nanibago ako dyan. Kasi ang palagi ang ginagawa dito sa main line, Knight C6. Pangalawa, yung Knight A6. Ayan, paboritong linya ni Alireza Ferrugia. Tapos pangatlo, yung E takes D4. Naalala ko si candidate Grandmaster IM Daniel Quezon natin. Nag-E takes D4 yon. At Knight BD7, ayan, papunta sa C6, classical approach lang. Pero dito, nag-H6 si Yip. Ano kayang preparasyon yan? Nag-D5, kinulos ang sentro, nag-A5. Ayan, ang idea nito, ilalagay yung knight sa A6 tapos dadalhin sa C5 para makaatake sa E4. At yung A5, maagang preparasyon na kapag naipwesto ang knight sa C5, walang B4 na makakaistorbo. Yan ang paparating. Knight E1, ayun, lilipat din, pupunta sa D3. Knight A6, B3, yan, itong B3 may idea ito mga kamatyas, papaliwanag ko mamaya. Knight C5, tiniret ang pawn sa E4, Queen C2 depensa. Yan kasing B3, pamigil yan sa A4. At gusto ng white dyan, mag A3, Rook B1, B4 mamaya para mapaalis ang knight. Hindi kasi pwedeng dediretso ng A3 eh. Kasi mag A4, makukuha ng black ang B3 kung walang B3 ang puti. Yan ang laro ng King's Indian. Kasi King's Indian player ako eh. Kaya medyo familiar sa akin ang structure. Nag-B6 at nag-Bishop D2. At para po sa novelty, yung B3 ang novelty ha. Ayan, para nakalimutan ko sabihin. Knight FD7, mag-E5 na ang black dito. Yan talaga ang idea para magkaroon ng chance na mabuksan ang diagonal. Pagka ganyan ang pawn structure, ine-F5 talaga yan. Bishop G4, yun lang. Minarkahan ng bad move ni Stockfish ang tira ni Alice. Dapat daw ang tira ay F3 lamang. Diyan talaga kilala sa puti naman ang ganyan. Na kapag nag-F5, ka-capture, G takes F5, tapos Rook D1, yan po ang gustong mangyari ng computer engine. Okay, pero nag-Bishop G4, balik tayo, nag-F5, good move. Sinalubong lang, tempo lang pala ang Bishop G4 na yan. Takes at nag-Knight F6. Grabe mga pabitin dito ni Yip ah. Threat muna ang Bishop, nag-Bishop H3 at nag-G takes F5, Queen C1. Tineret ang pawn sa H6. Ibig sabihin, balik ko lang ha, ang purpose ng pagkaka-Bishop G4 para pang-control sa F5 ay parang walang saysay dito. Kasi hindi nga kinapture eh. Bakit hindi kinapture? Takes, mayroong Knight Fe4, magkakaroon ng discovered attack sa Queen, at the same time, lipad ang Bishop sa D2. O wala na, losing na ang puti. Okay, kaya bad move talaga Bishop G4. Totoo yung sabi ni Stockfish. Queen C1, tinirect ang pawn, at nag-Rook F7. Panay ang karga dito ng malalalim na mabigat na tira ni Yip. Pakain na naman ang pawn sa H6. Pero nag-F3 lang si Alice. Bakit? Ano meron kung tagpasin na naman ang pawn na yon?
mag-e-F4. Ayun, ang lalim nito. Bishop takes, queen takes, bishop takes G7, rook takes G7. Sacrifice pawn, pero tingnan nyo naman ang magagawang atake niyan mamaya sa king side. Okay, yan ang mga malalalim na diskarte ng King's Indian. Pakain pero makakapag-produce ng malakas na attack. Balik tayo, nag F3 lang, knight H7. Ayan na, iikot na yung knight papunta sa G5. Tinagpas na yung pawn sa H6. Nag F4, kinulos. Takes, 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 takes. Doon pa rin pala na uwi. Queen C2, Queen H3. Ayan na nga, ang paparating na annoying attack. King H1, Queen H5. Iwas muna kasi kakapturin na yan. Knight D3, capture, capture, Knight G5. Yun lang. Medyo sumala ang continuation. Dapat daw ang tira King F7 para mayroon kagad mabilis na papuntang Rook AG8. Yan talaga ang paparating yan. O kaya ito, Rook H8 para may threat naman sa H2. Alisin lang ang Knight. Nako, grabe. Grabacious ang mga paparating. Pero balik tayo sa Knight G5 na ginawa. Knight E4, hinamon ni Alice. Knight H7. Puro bad move. Dalawang sunod na bad move. Dito dapat daw ay Rook F8 na. Yan na daw ang mas mainam. Okay? Pero, balik tayo sa Knight H7. Nag A3. Gusto ni Alice na mag B4, C5, makapanggulo sa queen side. Rook G6. Rook A2. Okay, para maisilip ang tore, extra support sa G2. King H8. Ayun, papatong na, battery. King G1, yun lang. Talagang nape-pressure talaga si Alice sa king side niya. Dapat daw tira Rook FF2. Baka nangangamba siya, tirahan siya ng Rook H6 pero mag-H3 lang naman eh. Ayun, medyo na pressure dito si Alice. Nag-King G1, Rook AG8, G4. Naku, dyan pa bumayo ng atake. Nandyan na siya binubomba. Capture, Rook H6. Naku, yan na nakakailang. Rook G2. Kumbaga sa basketball, cover me. Para pag chumik dyan, angat lang. May cover ng tore, walang follow-up na check dyan, di ba? Rook F8, King F2, Knight F6, takes, G4, Queen H3. Talagang si Alice ayaw tigilan. Si Yip ayaw tigilan si Alice ng pressure, bayo ng bayo. Rook G3, blunderacious mga kamatsas. Ayun lang. Sisigaw na ba ako? Dapat daw ang tira ay King G1. Yan lang pala. Para may mga sundot-sundot ng Rook H2. Halimbawa, kung capturing ng pawn sa F3, Rook takes, Queen G6. Wala pa rin namang check dito. Ang tempo ay nasa kamay pa ng puti. So at least may mga pangali-pangalikot na mga check-check dyan ng puti, di ba? Pero, balik tayo, nag-Rook G3, sinimplihan lang po. Ano tira? Sige, pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita, mga kamatsas. Queen H2 check. May ganyan lang pala. Nag-King E3 na lang. Kasi kung magro-Rook G2, may Rook takes F3, persado, Rook takes, King takes, may E4 check. Persado King F2, may E3 check. Pag nag-King F3, may Queen H3 check. Ayun lang, lipad ang tore. Pag nag-Rook G3, kuha ang tore sa F1. Pag umiwas naman ang King, kahit saan dyan, makukuha ang Rook sa G2. Ayun. Balik tayo. Nag-King E3 at nag-King G7. Ayan mga kamatsas ha. Hindi ko mo tutok na. Magagalak tayong, capture na. Paktay, may Rook H1. Mathematician pa yan. Mamamatsas pa yan. Aray, ang sakit. Tingnan nyo, chess, no? Kaya nga sabi nila, mahiwaga chess eh. Kasi last minute matatalo na lang, may mga swindle pa. King G7 muna. Maging alertado tayong palagi. Kahit natutukan ng kakainin ng pyesa ng kalaban, ha? Ayan, nag-G5 kumounter. Rook F4. Di ba? Ang tiyaga ni Yipo, control lang. Nag-Rook FG1. Ayan na. Dito, another puzzle. Excellent move. Rook takes F3. Ang ganda.
Takes. Wala na rin pong oras si Alice 1 minute and 6 seconds. At 42 minutes pa si Yip. Ayan, pag Queen G2, Queen E2, tinagpas ang tore, lamang ng isang pesa. Resign si Alice Lee. Sa bagay, bata pa naman itong si Alice 14 years old lang Ate na niya si Carissa Yip. Ayan. Pero bata pa rin naman si Yip, Teenager. Grabacious mga kamatsas ang laban na ito. Talagang yan ang epekto ng King's Indian Nami-miss ko yung kabataan ko na parang ang tanda ko na. Nung ako'y kiddies, junior times, yan talaga mga inaaral ko, mga King's Indian. Nami-miss ko yung ganitong structure, may memory sa akin, nagpa-flashback. Nung ako'y nagka-training, syempre papasok na doon yung nung high school ako, mga ka-teammates ko, naalala ko, 'di ba? King's Indian season 'yun Okay, ito po ang kanilang standing update after round number 4. Sino ba ang nangunguna? Ayun si Carissa Yip, 2 panalo, 2 tabla. At pumapangalawa si Tokirno Koba. At pangatlo si Irina Crush. Ayan, at si Alice Lee bumagsak ng ayan, pang ilan ba yan? Halos nasa 12, 11, 10, 9. Ayan, pang 9. Okay? So makiki-update po tayo. Rest day sila ngayon Round number 5. Kasi ganun pagka standard tournament, hindi araw-araw. Talagang may rest day yan para makapagpahinga naman, makapag-prepare din. At bukas or mamaya pala ang round number 5, aabangan natin ang resulta doon din sa men's division mga kamatyas. Kung kayo po ay mayroong mga gustong ipa-analyze at hindi ko pa na-upload sa ating YouTube, sige po, comment nyo lang sa section below. At sa mga gustong mag-avail naman ng ating mga kamatyas merchandise, chess sets, chess clocks, t-shirts, at kung ano-ano pa, nasa merchandise link lang po namin, ilalagay ko sa comment section below. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.